Alright, welcome back mga kabayan. Nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta ang lahat? Sa pagpapatuloy ng ating paglalahad ng may impormasyon, heto po, nagbabalik tayo dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Ang ating pag-uusapan ngayon, paksa na naman, laban naman o patungkol na naman ito sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Marami hong mga lumalabas na mga pahayag ng mula ho sa ibang mga eksperto at karamihan dito ay hindi matutuloy. Posibleng hindi mas malabong matuloy ito ang impeachment trial diyan sa Senado, lalo na papalapit na ho yung pagbukas ng 20th Congress. At ito namang si defensor na napakakapal yung pagmumukha nito ay napahiya siya sa naging pahayag o paliwanag kung itutuloy o bakit hindi matutuloy ang impeachment para sa 20th Congress. At ayon pa ni defensor na inihahambing niya po sa isang korte. Dito po ay supalpal dito si defensor sa naging pagpapaliwanag ni Attorney Neil Abayon. Mamaya ipapakita ho natin dyan sa inyo mga kabaitaan. Pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suwisyon. At of course, hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para malabanan ho natin yung mga taga-gurgor na ating bahay. Dahil karamihan ho sa mga DDS vloggers ay inisa-isa na ho tayong tinapyasan ng mga subscribers. At parang nagka-shadow ban ho tayo dahil nga sila ay gumagawa ng paraan para hindi ho tayo nila mapapanood. Subalit, kayo ay nandito mga kabitaan, well, tuloy-tuloy pa rin ho tayo at salamat sa inyong walang sawang pagtutok at panood at tumambay sa ating munting bahay. And of course mga kabitaan, atin din po salamatan yung lahat ng mga nag-subscribe na rin po. At huwag kalimutan, pindutin ang notification bell. Yan lamang ho ang paraan para hindi tayo magurgor at hindi ho sila magtagumpay. Ngayon po, sisimulan na ho natin dito ang ating unang paksa at sinasabi na ho dito na iniurong ho itong pagbasa ng article of impeachment sa kaso ho ni Inday Sara Duterte sa Hunyo 11 na ho taong kasalukuyan. So para ho maintindihan ho natin lahat, heto, panoorin ho natin balita wala sa TV Patrol. Particular provision in the Senate rules that jibe with the Constitution, which is when the Senate adjourns sine die, everything dies. You will have to refile in the next Congress. Everything. Alright, so i-refile pa sa susunod na Congress pero may parang 1-year ban yata yun bago mag-apply ho ng or mag-refile itong kaso mga kabaitaan. So mamaya may malinaw na pagpapaliwanag ho dito si Senator Soto Tito Sen patungkol ho talaga sa impeachment ito. So ito ay isang bahagi lamang ho ng pinakamalagang impormasyon na ating humalaman dahil isusunod ho natin dito kung saan po may pagpapaliwanag ito si Attorney Neil Abayon kung bakit nga ba hindi na ito uusad pa or ito matutuwid ito sa 20th Congress. Ito ho ang malinaw na paliwanag. Isa pa pong gusto ko rin i-discuss dito sa impeachment since one of the arguments po kasi na ginagamit currently nila Senate President Chis Escudero and the prosecution of the House of Representatives is that pwede daw tumawid yung impeachment sa next Congress considering na if we apply the regular rules or the general principles on judicial bodies, on judicial courts, once a court acquires jurisdiction daw po of a case is tutuloy at tutuloy daw po yung kaso regardless kung sino yung judge na nakaupo doon. Yan yung argument na ginagamit po nila SP Chis Escudero and yung iilang prosecutors po under the House of Representatives. So yun po ang ginamit din ni defensor na kaya kailangan daw matuloy itong impeachment mga kabalitaan. Mamaya paparinig natin sa inyo si defensor kung ano ho yung explanation na dito at sa paliwanag ko maya-maya rin po ni Attorney Neil Abayon ay parang naging mangmang ho itong si defensor sa batas. So ngayon ang next question po natin, itong question number 3, pwede ba tumawid sa 20th Congress ang impeachment if nasimulan sa 19th Congress in relation to that argument? Yung mere fact po na if we apply yung judicial rules, once the court acquires jurisdiction, regardless kung sino ang judge, pwede mag-crossover yung isang impeachment. Yun po yung sasagutin natin, okay? At para po masagot yan, may papakita po muna ako sa inyong iilang cases. So una-una po tingnan natin ano yung define ng case na to. Okay, ang sabi po dyan, impeachment is thus designed to remove the impeachable officer from office, not punish him, okay? It is purely political and it is neither civil, criminal, nor administrative in nature. No legal actionable liability attaches to the public officer by a mere judgment of impeachment against him or her, and thus lies the necessity for a separate conviction for charges that must be properly filed with courts of law. So from this definition po, ang importanteng i-take note po talaga natin is this part here, yung it is purely political and is neither civil, criminal, nor administrative in nature. Okay? So take note po, it is a political body po yung impeachment court at hindi po purely a judicial body.
Okay, stop tayo ho dyan mga kabalitan. May sinabi ho dito si Defensor na ayon pa sa kanya na maaari daw ituloy ito yung impeachment. Dahil nga daw, sabi niya dito na kung sa korte daw, kung wala daw nga magre-retiro yung judge na hawak sa kaso, nandyan pa rin daw yung kaso at itutuloy pa rin ho ito mga kabaitaan. Bakit ho ba niya nasabi dito mga kabaitaan? Parang sinasabi niya na kapareha ho ang sitwasyon ng korte at yung Senado na magko-convene ho para magiging or para magkaroon ho ng impeachment trial mga kabaitaan. So titingnan ho natin ito kung matalino ba talaga itong hinampak na to, no? Itong gunggong na to mga kabaitaan. Panoorin natin kung tama po ba yung sinasabi niya dito. Para ho malaman natin kung ito ba ay talagang matalino. Kung ito ba talaga ay may alam sa batas o baka nagpapanggap lang na matalino dahil siya ay isang kongresista at papaniwalaan ho ng kanyang mga konstituente mga kabalitaan. At ihambing natin ito sa isang kaso sa korte. Once a case is filed with the trial court, the judge may retire, the judge may get promoted, but the case stays on with the trial court. So, yun po yung sabi niya dito mga kabalitaan. So kaya po hinimay-himay ho natin, kinukuha ho natin yung pinakamahalagang impormasyon sa mga mula ho sa ating mga eksperto gaya ni Tito Sen, gaya ho ni Atty. Abayon para mas maintindihan ho natin. So inihahambing niya po na ang korte at ang Senado ay magkakapareho. Kumbaga, may kaso sa korte, wala hong mahawak na judge dahil nagretiro o na-promote at pwede daw ganun pa rin daw yung kaso. Buhay pa rin ho daw. At dito naman ho sa Senado, kung sino daw ang, kumbaga kung matatapos na daw yung kanilang ang 19th Congress, tuloy pa rin ho daw kasi nandyan pa daw yung kaso mga kabaitaan. Yun po ba ay totoo yung sinasabi nito? Kasi para ho yung ibang mga kababayan natin ay hindi ho maligaw. Kasi iba yung kanyang pagpapaliwanag ho dito mga kabaitaan. Walang katotohanan. Ano bang pinagbabasihan niya? Ito si Atty. Abayon, meron ho itong pinagbabasihan mga kabaitaan. Ito, panoorin ho natin dito si Atty. Neil Abayon. Pupunta naman tayo sa dissenting opinion ni Justice Leonen in the same case po kung saan dinefine din po niya kung ano yung impeachment case, kung bakit sui generis yung impeachment proceeding po. So this one naman po is the dissenting opinion to ni Justice Leonen kung saan dinefine po niya ano yung impeachment. So sabi po niya dito, impeachment is characterized as sui generis, as a sui generis proceeding. So ibig sabihin po ng sui generis, it is a class of its own, meaning unique po siya na proceeding, 'di ba? Tapos sabi po niyan, it is both legal and political in nature. It is legal in the sense that like criminal cases, it requires basic evidentiary rules and due process, and administrative naman daw po proceedings since it results in the removal and disqualification of the official, and then it is political in the sense that it is used as a constitutional measure to designed to protect the state from official delinquencies, malfeasance, the punishment of others, of the offender being merely incidental. Okay? So kung makita po niya, again, unang-una po, ang keyword po natin dito is sui generis yung impeachment, meaning it is a class of its own and it is a mixture daw po of both legal and political in nature. So again, ang reason kung bakit ina-emphasize ko po yan sa inyo, since it is sui generis, it is political in nature and with a sense of legal procedure, therefore hindi po natin pwede strictly apply ngayon yung basic definition or rules of judicial proceedings or judicial courts in an impeachment court. Okay? Kasi tatandaan po natin yung impeachment proceeding po that is under the Constitution given to a body who is composed of politicians, mga senators. Kaya nga siya mainly kino-consider as political in nature, tapos secondary lang yung pagiging legal aspect po niya. Yan po yung paulit-ulit talagang sinasabi ng Supreme Court regarding the definition of an impeachment court. Okay? Right, so maliwanag ho mga kabaitan, hindi ho magkakapareha ho at hindi ho maaaring ma-apply ho kung ano po yung nasa korte, yung rules ho nila dyan na gagamitin din po at gagamitin para ho matuloy ho ito at maituwid ho nila yung impeachment sa 20th Congress mga kabalitaan. Yun po yung nagiging parang naging tanga ho dito si Defensor sa kanyang paliwanag. So saan ho ba tayo maniniwala? Itong si eksperto at abogadong ito na si Abayon at sa kanyang binabasa hong mga dokumento or mula lamang sa katang isip nitong si Defensor mga kabalitaan? Di ba? Katangahan yan, kamangmangan yan mga kabalitaan sa batas. O, dito na tayo maniwala. At ito pa, isinugundahan ho ito ni Senator Tito Sen.
At nandito ho yung buong pagpapaliwanag ni Senator Tito Sen kung paano ho nga ba at ano ang dahilan kung hindi na ito maitutuwid sa 20th Congress sa usaping impeachment, mga kabalitaan. Itong aking follow-up question. Nababanggit po ninyo, no, na may duda kayo kung makakatawid itong impeachment trial ni VP Sara from the 19th to 20th Congress. Ano po ang inyong katwiran kung bakit po mukhang malabo makatawid? Meron kasing provision sa konstitusyon na sinasabi pag nagpag-adjourn sine die ang Kongreso, everything dies. Wala, maliwanag yun kasi pagka sinabing adjourn sine die, which means without day, section 15 ng Constitution, Article 6, maliwanag yun na titigil lahat. As a matter of fact, kailangan yan isasubmit na isasubmit nyo uli yung mga iba't ibang mga, let's say, committee report or yung bills. Kahit tapos na yung committee report, kahit naka-third reading kayo, hindi na pirmahan ng presidente. O kaya hindi nyo na i-transmit. Lahat yun, babalik sa ang sinasabi nun Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Ganun kalinaw Opo. All matters and proceedings shall terminate upon the expiration. Yun ay sa rules ng Senate, and it emanates from the Constitution, Article 6 of the Constitution, Section 15. Maliwanag din doon na kailangan unless a different date is fixed, ganun, shall continue to be in session for a number of days as may be determined until 30 days before the opening of its next regular session, exclusive of Saturdays, Sundays, and holidays. Kaya yung kung July 28 ang fourth Monday of July, yung fixed day ng Constitution yung ganung set ang matatapos sila dapat ng June 13. Sa June 13 dapat ang end ng session ng Congress, itong 19th Congress, buong Congress yan, hindi lang yung Senado. So, ang tanong dyan, at tinatanong ng mga ng mga political, ng mga ibang legal experts, ibig sabihin ng pati yung Congress. Correct. Pati yung Congress ng mga prosecutors. At saka yung mga senador na 12. Tapos ang sesyon. Tapos yun, adjourn sine die. So, does it cross over? Yun ang mabigat na tanong. Opo. Yun ang mabigat na tanong. Opo. Kung kayong tatanungin, anong sagot? Kasi may conflicting rule naman na sinasabi doon sa paragraph 3 of the Rules of Procedures ng impeachment trials. Nakalagay naman doon sa bandang dulo yun final judgment shall be rendered and so much longer as may its judgment be necessary. It shall continue in session from day to day. Ganun So ibig sabihin ito hanggang katapusan to. Kailangan tapusin. So ito namang Senate, itong impeachment rules ay emanated from the Senate. As a matter of fact, ako principal, ako author nun Ako chairman ng Committee on Rules nung gawin yung Corona impeachment Kaya ako talaga gumawa nito Kaya ako nagtatanong sa sarili ko kung paano ang solusyon dito sapagkat nagiging hindi akalain hindi naman namin akalain, wala namang may akala na may magkakaroon ng impeachment na aabuti ng adjourn sine die. Opo. Dahil hindi nila tinalakay noong January 18 Okay. Kaya nga ho kami tumawag sa inyo, Tito Sen, inyo nang nailatag yung kaninyo na mga kadahilanan kung bakit posibleng hindi makatawid. So kung kayo po ang tatanungin, ano ang cure? Is there a cure? May gamot ba dito para makatawid? Ang tingin ko, ang cure dyan, sa July 28, pag-resumption ng Senado, desisyonan ng Senado ng 20th Congress kung tuloy sila o hindi. Okay, opo. So, they decide for themselves. Opo. Desisyonan ninyo, kayong 20th Congress Senators. Yun ang nakikita ko. Yun din ang narinig ko sa dalawang legal expert. Desisyon na namin. Pwedeng sabihin ngayon yan, pwedeng itong Congress ng 19th Congress, sabihin nila yan. Kaso 12 sa kanila, mate-terminate. Oo nga, na-re-elect na yung iba doon sa kanila. But then, that is a different Congress. And the decision should be done by the Senate, not by the Senate President. Pati yung rescheduling nila ng mga scheduling yan, dapat Senado yan. Hindi pa pwedeng Senate President na nagde-decide. Dapat June 2, may mag-question yun sa mga incumbent senators na bakit hindi natin i-take up pa rin? Hindi na nga natin tinake up last day no January, February. Hawak na natin yung transmission yan. Hindi natin tinake up. Bakit hindi nyo tinake up? Tanungin, dapat may magtanong sa kanila doon. Dapat may tumayo doon at hindi pa pwedeng
unilateral decision lagi ng Senate President na hindi So maliwanag ko, malinaw pa sa bulang kristal na kung saan po ay 80% sa tingin ho natin na hindi ito matutuloy. Alam niyo kung bakit po? Dahil meron na ho tayo diyang 6 na pondo ng mga senador na nagpapakita at 7 kasama na ho dito si Senador Estrada na nagpapakita o mga kabaitaan ng sabihin na lang ho natin na hindi sang-ayon sa kanilang o sa gagawing impeachment trial dahil ayaw niya po na may ma-impeach. So yun po ay posible na nakakadagdag ho yan ng puntoso sa Duterte Block mga kabalitaan. Balikan ho natin si Defensor. No? Nagmamaroon ho itong si Defensor. Pero kano-ano ba ito ni Miriam Defensor Santiago mga kabalitaan? Kasi namatay na yun si Senator Miriam Defensor Santiago. Pero yun, may legacy ang iniwan ho yan dyan sa Senado mga kabalitaan. Yung kanyang pagiging matapang at tapat sa kanyang tungkulin. Walang kinakampihan no, nasa gitna lang ho talaga siya kung sino yung ano yung tama, yun po yung tinutuwid ho dito. Pero parang baliktad yata yung pag-iisip nitong si Defensor. Kasi alam naman ho nila na hindi ho tama yung ginawa ho ni Tamba at hindi ho nila inaamin na sila po ay nabibigyan ng pera ayuda at sa proyekto na kaya sila pumirma dahil nga po sa sinasabing conditional release ng ni Tamba diyan sa Malacanang at ito'y itinanggi naman ho ni Bonget ayon pa ni Congressman Tiangco na napipilitan lang ho at na-sandwich ho yung ilang mga congressman na lumagda sa impeachment dahil takot ho silang hindi mabigyan or hindi matuloy yung kanilang proyektong nakatenga ho sa kanilang distrito at yun po ang kanilang pangako na kailangan pumirma. At idadaan ho ito sa conditional release. Kaya nagmamadali ho sila at atat at pinipilit na pigain itong si Congressman Tiangco na ilabas iyong budget dahil nga pala ay gagamitin sa halalan. At totoo na nababayaran itong mga kongresistang pumirma sa impeachment laban ni Sara Duterte kasama na ho itong si Defensor na baliktad yung pag-iisip mga kabalitaan. Yun po yung masakit dyan nagmamarunong at pinipilit yung mali. Kahit mali na, hindi pa rin nila itutuwid. Kaya tayo ang tutuwid sa kanilang mga utak na baluktot na sa pamamagitan ng ating pagpapaliwanag sa inyo. So klarong-klaro, yung lahat ng mga napapanood nyo pong impormasyon, hindi ho mula sa bibig lang ho natin. Mula ho yan sa mga eksperto. Sabihin nyo, bias si Tito Sen. Hindi, batas yung pinag-uusapan ho dito. At siya mismo ang author. Sa pagbalangkaso ng Senate rules mga kabaitaan ng impeachment. At hindi umaaring baliin ho yan kasi naandun na ho yan, nakatatak na ho, nakaukit na ho yan sa Senado mga kabaitaan. Ano pa bang magiging argumento ho nito? Ang magiging argumento lamang ho nito mga kabaitaan ay ituloy para magkaroon ho ng lugar itong si Tamba na tumakbo magiging presidente sa susunod na 2028 dahil siya ay ambisyosong gustong pumalit kay Bonget. Kaya nga, yung direksyon ngayon sa ating bansa ay nakaka-hello mga kabalitan. Maraming takot na mga OFW ng kababayan na ayaw na ho nilang umuwi muna sa ngayon. Kasi nga, talagang wala na dahil inuuna lamang ho yung kanilang sariling kapakanan at hindi ho yung kapakanan ng taong bayan mga kabalitan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating reaction video, komento, reaction suggestion, i-share niyo na po ito mga kabaitaan. Huwag kalimutan lang po, buksan niyo lagi yung ating notification bell para pag mayroon ho tayong mga bagong uploaded video, agad-agad niyo pong mapapanood at hindi na ho tayo nila magorgor mga kabaitaan. Then, subscribe na sa hindi pa po nakapag-subscribe. Panigo na maraming likes at of course, i-share niyo po ang videong ito mga kabaitaan. Maraming salamat po sa mga nanonood at mga walang sawang tumambay dito sa ating munting bahay. Sa gustong mag-join, pindutin ang join button at doon na ho tayo tuloy-tuloy na ho ang proseso dyan mga kabitaan. And then of course mga kabitaan, si Mami Rose, magandang buhay ho. Toby, magandang buhay sa inyong lahat. At Ma'am Ann Santos, maraming salamat. Dahil kayo po ay walang sawang nanonood sa ating munting bahay, lagi nyo po tayong mapapanood araw-araw dito mga kabalitaan.
Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam ho. Sa lahat ng mga Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat sa walang sawang pagbabantay kay Tatay Digong Duterte. Luzon, Kabisayan o Mindanao. Tanang mga Bisaya, mayong buntag, mayong adlaw, mayong hapon sa mga lupalop sa ating mundo. Ang programang ito ay para sa ating lahat. Gabi ni Glory, baba, chip chip, peace out.